So right now let's talk about norms. Sino po dito yung familiar sa salitang norms? Hindi po ito si Nora Honor, Norman, hindi po yun yan. So, pag sinabi pong norm, ito po yung masasabi natin na ginagawa ng normal, ginagawa ng natural, or ito yung mga bagay na nakakasanayan na ng mga tao. Okay? So alam niyo po, no, marami ng mga bagay dito sa ating mundo ang masyado nang nanonormalize. So everybody say normalize. Yeah, masyado nang ninormalize ng society. Mga bagay na kung titignan mo siya sa point of view ng normal na tao or ng society. Sige, tanggalin muna natin yung pagiging Kristiyano, kunyari. Pag titignan mo siya sa mata ng normal na mamamayang Pilipino, okay lang siya. Normal lang siya. Pero kung pagbabasihan po natin ang standard ng Bible, makikita po talaga natin na yung mga bagay na masyado nang ninonormalize ng society ay kasalanan. Ano-ano po ba yung mga bagay na yon? Ano-ano ba sa tingin natin yung normal lang naman siya sa paningin ng mga tao? Normal lang naman siya sa society, pero kasalanan pala sa Biblia. So meron lang po akong hinanda dito na listahan, pero hindi pa po yun na-summarize lahat. Okay? So, paki-flash nga po. Ayan, hindi ko sure kung nababasa nyo. Sa sobrang dami niya, hindi ko na nalakihan. Babasahin ko na lang po, no? What are those things that seems to be normal in the society or yung tinatawag nating societal norm? So, una na po dyan yung sexual immorality. Ang ng sanlibutan. Para sa sanlibutan, kapag virgin ka pa at 16 years old ka na, napag-iiwanan ka. Masyado nang normal sa mundo ang sexual immorality na kahit hindi naman mag-asawa, hindi naman kasal, wala namang basbas ng Diyos, ginagawa yung mga bagay na pang mag-asawa. Nakikipag-sex, nakikipagtalik kung kani-kanino. Binibilang pa kung nakakailan na sila. Ano pa yung ninonormalize ng society? Yung pakikipag-live-in. Alam niyo po ba na ang pakikipag-live-in ay hindi po normal sa mata ng Diyos? Dahil dapat po ang mga nagsasamang babae at lalaki ay meron pong blessing ng marriage. Hindi po pwede na yung katulad ng ninonormalize ng society na i-testing muna natin kung compatible tayo. Walang ganun. Kasalanan po yun sa Bible. Okay, ano pa? Ninonormalize din po ng society yung abortion. Para sa society, para sa mga normal na tao, ang abortion, freedom, kalayaan. Choice daw po ng mga kababaihan na ipalaglag yung anak nila kung gusto pa rin nilang mamuhay ng normal. At hindi po yun normal sa Bible. Kasalanan po yun, murder na po yun. Ano pa? Ito, masyado rin pong ninonormalize ng society yung mga green jokes o yung mga malalaswang jokes, mga malalaswang usapin, mga tukso, tapos pag sinita mo sila, sasabihin KJ. Ano pa? Pagmumura. Yan, minsan yung pagmumura nagiging normal expression na po ng society, which is hindi naman po dapat. Hindi po yan normal sa Biblia. Kasalanan po yan pagdating sa Diyos. Ano pa? Yung pagiging materialism. Dito sa mundo, ang tinuturo po ng mundo, abutin mo ng abutin ng abutin ang pangarap mo. Sige lang, kayod lang ng kayod. Kaya lang, wala namang masama sa pagkayod. Ang nangyayari, nagiging mukhang pera na yung mga tao, nagiging materialism na, nababalot na ng greed, ng pagkasakim yung kanilang mga puso. At sa normal na tao, okay lang yun. Ano pa po? Drinking too much alcohol. Normal na din po yan. Kapag kasinita mo, sasabihin, nagse-celebrate lang naman. Ano pa po? Participating in a wild party like yung sa mga disco. Normal na lang po yan sa society, tama? Pero hindi po yan normal. Kabilang po yan sa kinakamuhian ng Diyos. Pasok po yan dun sa works of the flesh or kung tawagin po sa Bible na orgies. Yan yung mga wild activity na may kasamang paglalasing, mga kalaswaan, ano pa, teenage pregnancy.
Teenage pregnancy is normal na po sa ating society. May nagpo-promote pa niyan, sasabihin, magbuntis ka ng maaga para mapagtapos mo siya ng maaga. Okay lang yan, ihikayat natin yung teenage pregnancy. Kasi para tumanda tayo, tumatanda yung anak natin, buhay pa rin tayo. Hindi po yun normal. Okay, divorce. Normal na lang din po yan ngayon sa society. Pero hindi po kalooban ng Diyos na ang pinag-isa niya ay paghiwalayin ng kahit na sino. Ano pa? Suicidal. Alam niyo po ang suicidal, no? Sa tingin ng iba dito possible, hindi pa siya normal. Pero unti-unti na po siyang nanonormalize. Ang pagsusuicide, nakikita na po yan ng mga tao na escape sa pains. Na kapag ang isang tao nag-suicide dahil depressed, dahil may anxiety, parang para sa kanila okay na lang yun. Pero kasalanan din po sa Diyos ang kitilin mo ang sarili mong buhay. And lastly, homosexuality. Ang homosexuality po, pakikipagrelasyon sa kaparehas mo ng kasarian, LGBTQ, AAZZ. Hindi ko alam. Pero hindi po yan normal. Pag-usapan na po ay ang nakasulat sa salita ng Diyos. At ito pong listahan na yan, medyo marami siya, but these are just the example of the societal norms na mukha talaga siyang normal lang sa mata ng mga tao. Kumbaga, nagiging katanggap-tanggap na siya sa mata ng tao, pero ang katotohanan po, hindi po yan normal sa mata ng Diyos. Kaya dapat hindi rin po yan normal sa mga mata ng mga Kristiyano. Amen? Dahil kung salita po ng Diyos ang pagbabasihan natin, yung mga bagay na tinuturing na normal dito sa society, kasalanan na po yan sa mata ng Diyos. Bukod pa po dyan sa mga nakalista na yan, marami pa pong iba. Mapabata, mapamatanda, involved po. At yun po ang nakakalungkot na katotohanan. Nakikita po ba natin yun? Nawi-witness po ba ng mga mata natin yung mga normal sa society? Nakikita po ba natin na lumalala na po ang mundo? Lumalala na ang society, nabubulok na ng nabubulok ang mundo natin, pakurap na ng pakurap ang mga tao. Kaya nga po sa Matthew 9 verse 36, kung alam niyo po yung passage na yon, si Jesus po sa Matthew chapter 9 verse 36 is, he was described having a compassion for such people. Na, sige kung babasahin natin, meron po dyan ate, Matthew 9:36. Hindi pa po yan yung ating main verse. Ayan, sabi dito, when he saw the crowd, so ang tinutukoy dito na he is si Jesus. So when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So ito pong verse na to, ini-illustrate lang kung paanong si Jesus ay naaawa sa mga taong nakita niya na naghihirap, at talagang andon yung pangangailangan nilang spiritual. Tayo po ba, bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus, bilang mga disciple ng Panginoon Diyos, kung titingnan po ba natin yung mga tao sa society natin, kung titingnan natin yung mga tao sa labas ng church, kung titingnan natin yung mga tao na nagkukumit sa societal norms, ano po bang nararamdaman natin? Meron ba tayong compassion katulad nung kay Jesus? Nararamdaman ba natin yung awa na katulad na naramdaman ni Jesus? Pag tumitingin ba tayo sa mga homosexual, anong nararamdaman natin? Ginajudge ba natin sila o naaawa tayo sa kanila? Kapag may nakikita tayong kakilala natin nakikipag-live-in, ano bang nararamdaman ng puso natin? Nadudurog ba yung puso natin sa kanila o hinuhusgahan natin sila? Bukas ba yung mga mata natin sa tunay na kalagayan ng espiritu nila? Katulad ba ng mga mata ni Jesus Christ, yung mga nakikita ng mata natin? Ganun ba natin tignan yung society na gumagawa ng kasalanan,
Nakikita ba natin sila as harassed by Satan? Nakikita ba natin tong mga taon to na kawawa naman sila? Kasi nga helpless sila. Kasi ganun sila nakita ni Jesus eh. They were helpless and harassed. Nakita ni Jesus yung spiritual needs nila na para daw pong mga tupa itong tao na to na walang nagpapastol. At nakakalungkot nga po, no? Yun talaga yung nangyayari sa realidad ng mundo eh. At isa pa po sa nakakalungkot ay yung mga nasa loob ng church, kilala si Jesus Christ, alam ang way to freedom, pero nagwawalang bahala. Isa po yun sa nakakalungkot na katotohanan. Ang mga tao po sa loob ng church masyadong busy sa loob. Kontento na lang sa pagiging normal attendee, kontento na lang sa mga nagagawa sa loob ng simbahan. Nawawalan ng puso para sa mga lost soul. Amen po ba? That's why tonight, no, hayaan niyo pong i-remind kayo ng Panginoon Diyos sa purpose mo bilang isang mananampalataya. Do you want to be reminded? Ang purpose mo, kung sakaling nakakalimutan na po natin, or kung sakaling hindi pa po malinaw sa atin bilang mananampalataya, nais ko pong ipaalala sa bawat isa ngayong gabi na ang purpose po natin dito sa mundo ay para makapag-impluwensya ng mga kaluluwa palapit sa tagapagligtas. Again, uulitin ko po, ang purpose natin dito sa mundo ay para makapag-impluwensya ng mga kaluluwa palapit sa ating tagapagligtas. Kaya ang title po ng ating message ngayon ay Influencers. Yan, sabi mo nga sa katabi mo, we are influencers. And the question now is, how can we influence others for Christ? Paano ba natin maiimpluwensyahan ang mundo? Paano ba natin maiimpluwensyahan ang society? Paano ba natin maiimpluwensyahan yung mga taong wala pa kay Kristo na mapalapit sa Kanya? Paano nga ba tayo makakapag-akay ng kaluluwa patungo kay Kristo? Sapat na kaya yung ini-invite natin silang umattend sa church? Sapat na po ba yung sasabihin mong kailangan nila si Jesus? Okay na kaya yung i-preach mo sa kanila yung gospel? Though, ito pong mga bagay na binanggit ko, no? Invite mo sila sa church. At sabihin mo sa kanila na kailangan nila ng pagmamahal ni Jesus. I-preach mo sa kanila yung gospel, napaka-importante po niyan. Essential po yan para ma-win natin ang mga tao papunta kay Jesus Christ. Tama pong gawin yon. Dapat pong gawin yon. Pero, paano nga ba tayo mas magiging effective sa pag-aakay ng kaluluwa patungo kay Kristo? Paano nga ba tayo magiging influential? Paano ba tayo magiging influencers for Jesus Christ? So ito po yung ating main text this evening. Let us read from the book of Matthew, chapter 5, verses 13 to 16. Yan, kung may mga Bible po kayo, samahan niyo po akong magbasa sa Matthew 5, 13 hanggang 16. Ayan, so sige, basahin po natin. Sabi dito, you are the salt of the earth, but if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. And last verse. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So dito po, no, makikita natin na gumamit si Jesus ng dalawang metaphor.
upang i-describe ang essential role ng mga disciples niya dito sa mundo. So ang mga kinakausap niya po dito ay yung mga disipulo niya. Sinasabi niya sa mga disipulo niya na kayo, mga sumusunod sa akin, mga mananampalataya ko, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. So sino dito ang mga magsasabing followers sila ni Jesus? So kasali ka dito. Kung titingnan natin, no, parang usual thing lang naman ang asin at ilaw. Normal na nating nakikita yung ilaw dito. Sa bahay, normal na nating nakikita yung asin sa kusina. Pero kung uunawain po nating mabuti ang importance ng asin at ng ilaw at kung paano po ito nagiging kagamit-gamit sa pang-araw-araw nating buhay, mauunawaan din nating mabuti yung bigat ng purpose natin sa sanlibutan bilang mga asin at ilaw. Again, ang mga disciple po ni Jesus ay mga asin at ilaw ng sanlibutan. So ano yung bigat nun? Ano ba yung importance ng sinasabi ni Jesus na yon? So unawain po natin, una, what's the use of the salt? Ano nga ba ang pagkakagamit ng salt? Bakit nga ba sinabi ni Jesus Christ that you are the salt of the earth? Bakit hinalin tulad ni Jesus Christ yung mga disciple niya sa asin? So una-una po, no, dahil po ang asin is useful for preservation and it slow down decay. Ano pong ibig sabihin yan? Paano ba yan? Alam niyo po, no, nung panahon po ni Jesus, or nung mga nauna pang panahon actually, ang asin po ang pinaka nagagamit ng mga tao para ma-preserve ang mga pagkain. Kasi po nung panahon nila wala pang ref. Okay? Wala pa pong refrigerator nung panahon nila. So para makapag-preserve po sila ng pagkain, kakailanganin po nila ng asin. At nung sinabi ni Jesus sa mga disciple niya that you are the salt of the earth, naiintindihan nila yung importansya ng pagkakagamit ng asin. Kasi ginagamit po nila ang asin para maiwasan na mabulok ang mga karne, ang mga isda, lahat po nung nakastock. Kinakailangan nila mag-imbak ng pagkain. Lalo na pagka hindi maganda yung panahon. At para po hindi mabulok yung mga iniimbak nilang pagkain, dahil wala namang silang rep, ang ginagawa nila, kinukuskusan po nila ng asin. Ganun po ang ginagawa nilang preservation para hindi ito basta-basta masira. Ano naman connect nun? Anong connect nung pagkukuskus ng asin sa karne? Tayo pong mga disciple ni Jesus, isa po sa gampanin natin ay ang ma-preserve din po ang mundo. Ma-preserve po ang humanity. So disciples of Christ must preserve. Dapat maunawaan ng bawat Kristiyano na isa sa purpose ng existence natin ay ang dapat nagiging kagamit-gamit tayo upang ang mundo ay ma-preserve. Ma-preserve saan? Ma-preserve sa godlessness, ma-preserve sa immorality, ma-preserve sa kaguluhan, sa chaos, at ma-preserve sa eternal judgment. Katulad po ng asin, kung paano pong pine-prevent ng asin ang isang pagkain na mabulok, mapanis, masira. Dapat tayo pong mga disipulo ni Kristo, kumikilos tayo para i-prevent po ang moral decay. Pag sinabi pong moral decay, ito yung unti-unting pagkabulok ng mundo. Ito yung unti-unting pagkakorap ng society. Actually, the reality, makokorap naman talaga ang buong mundo eh. Di ba nakasulat naman po yan sa Matthew 24. Sasama ng sasama ng sasama ang sanlibutan. Pero bilang Kristiyano, kaya mong mapabagal. Bilang Kristiyano, kaya mong mapigilan na siya, sa halimbawa dito, si Ate JC, madadamay na sana siya sa pagkabulok eh. Pero dahil kumilos si Ate Jaline, pwedeng mapigilan yung pagkabulok kay Ate JC. So ganun po ang gampanin natin. Titingnan natin yung mga tao sa labas as someone na potential na mabulok. At ikaw, asin ka.
I-touch mo yung buhay nila. Kailangan mapigilan mo na madamay sila sa pagkabulok. Kailangan mapigilan mo na madamay sila sa corruption. So, paano natin gagawin yon? Hahatakin mo lang ba siya? Huwag kang mabubulok. Hindi ganon. Okay? Paano natin gagawin na mapigilan sila na makorrupt, na mabulok, na madamay sila sa corruption? Una po, we need to stand up for what is right. Kailangan nating manindigan sa kung ano yung alam nating tama na nakasulat sa Biblia. Sabi ko nga po kanina, marami na pong bagay ang masyado nang ninonormalize ng society na maituturing na kasalanan pagdating sa Biblia. At bilang Kristiyano, yung mga normal things ng society, dapat hindi ka nag-a-agree doon. Hindi ka dapat nagpa-participate doon. Kung merong concert, merong activity ng LGBTQ sa circle, huwag kang pupunta doon. Kung alam mo na yung isang activity sa school, nagpo-promote ng abortion, huwag kang sasali doon. Kailangan mong panindigan kung ano yung alam mong tama according sa standard ng Bible, kahit pa makalaban mo buong campus nyo. Hindi dapat po tayo nakikiayon sa agos ng mundo. Ang mga Kristiyano, ang mga totoong disipulo ni Kristo, hindi po yan compromiser. Kapag sinabi pong compromiser, ito yung kahit na alam mo namang mali, kahit na alam mo namang kasalanan, pinapabayaan mo lang. Kapag sinabi pong compromiser, kahit alam mong mali yung isang bagay, wala kang ginagawa para sitahin yun. Wala kang ginagawa para maitama yon. So, ang ginagawa mo, kapag hindi ka nagsasalita, kapag hindi ka naninindigan, ang ginagawa mo, tinotolerate mo. At hindi po dapat tayo nang tolerate dahil mga disipulo tayo ng Diyos. Alam natin ang katotohanan patungkol sa Biblia. Hindi po pwede na mananahimik na lang tayo kahit alam nating may mali na sa nangyayari. Sa halip na pagsabihan mo, sa halip na ituwid mo ang pananaw ng ibang tao sa paligid mo about sa reality ng ginagawa nila, kinukonsinti mo pa. Bakit? Alam niyo po, karamihan po sa mga Kristiyano, kung bakit pinipili nilang mag-agree na lang, kung bakit pinipili nilang manahimik na lang, kung bakit pinipili na lang wala na lang gawin, kasi po, takot maka-offend. Takot mawalan ng kaibigan. But my brothers and sisters in Christ, it is better for them to be offended than to be bound in hell forever. Okay na yun, ma-offend mo na sila. Basta malaman nila yung katotohanan. Kaysa naman pabayaan mo sila na nagmamarcha yung kaluluwa papuntang impyerno. Hindi ba mas nakakalungkot yun? Hindi ba mas nakakatakot yun? Kung ang nakikita mong ginagawa ng kapwa mo papuntang impyerno, prevent them. Pigilan mo na. Tell them, i-address mo sa kanila kung ano yung mali nilang ginagawa. Kailangan iparealize mo sa kanila na kasalanan sa mata ng Diyos yung ipinapamuhay nila. Bakit mo gagawin yun? Para ba i-condemn sila? Hindi. Para mag-repent sila. Kasi bilang Kristiyano po, hindi po dapat tayo nagwawalang bahala sa sakit ng lipunan. We need to speak the truth in love. We need to stand up for what is right. Kung alam mong mali, kung alam mong kasalanan, huwag mo silang hayaan na maging komportable sa paggawa ng kasalanan. Sige, palakpakan po natin si Lord. Kasi po, kahit pa sa tingin nila, normal lang yung bagay na ginagawa mo. Kung alam mong hindi normal yon, hayaan mo silang maging uncomfortable na gawin yung normal sa paningin nila kapag nandyan ka. Ano mo po, mayroon akong kaibigan Kasi syempre may mga kaibigan pa rin naman tayong di pa natin madala sa Panginoon. Pero natatawa ako minsan kapag kunyari may mga conversation, tas alam ko yung tao na yun, pag ibang tao kaharap nila, yung nagiging gap fillers nila yung mura. Kada salita may mura. Sino may kakilalang ganon? Yung kada salita may pinapasok na mura. Pag nandoon ako, kunyari nakikipag-usap,
usap-usap. Sabi niya sa akin, alam mo ate si, kapag kaharap kita, pigil na pigil yung salita ako eh. Bakit? Ay, hindi ako to, hindi ako ganito. Buti naman, wag ka na magmura. Okay, ganun. So dapat ganun po tayong klase ng Kristiyano, na kapag meron tayong kaharap na mga unbeliever, nagiging uncomfortable sila na gawin yung mga normal sa paningin nila. At hindi po yun dahil sa'yo. Dahil po yun sa katotohanan na dala mo. Dahil ang nakikita nila sa'yo ay si Kristo, kaya nahihiya silang gawin yung mga normal para sa kanila. Right? So, tayo po, no, bilang mga Kristiyano, kung meron tayong mga kaibigan na ganon, let them feel na hindi siya normal kapag ikaw nandyan. Yung simpleng pag-speak up mo lang na, huwag mo nang gawin niya, mali yan. Huwag ka na magmura. Sakit sa tenga. Alam mo, kaibigan, dapat magpakasal na kayo. Hindi dapat nyo hinahayaan na magtagal kayo nagsasama nang hindi kayo kasal. Yung simpleng pag ganun lang po natin, nape-prevent na po natin sila. And ma-realize nila one day na tama yun. Standard ng Diyos yun. That's how we preserve the humanity. Yung simpleng pag-speak up lang po natin sa maling standard ng mundo, it will make them think na mali talaga yung mga bagay na nakakasanayan nila. So tayo po, bilang mga disciples ni Jesus Christ, influence everyone. You need to influence your friend. Kung may mga kaibigan ka pang unbeliever, i-influensyahan mo po yung unbeliever mong kaibigan. Kung ikaw nag-i-school ka pa, nag-aaral ka pa, you need to influence your schoolmates, your classmates. Kung nagtatrabaho ka naman, influence your workplace. Yung mga katrabaho mo, lalo na sa loob ng bahay. I-influensyahan mo ng godly morals and godly standard yung pamilya mo. Lahat ng nakakasalamuha mo, influensyahan mo ng standard ng Diyos. Pwede po ba yun? Ang pangalawang use po ng asin. So what's the use of the salt? Pangalawang bagay po, ang asin po, it is useful for medicinal purpose. Wow. Alam niyo po, ang galing ng asin. Nung panahon po, hindi pa uso yung mga gamot. Actually, hindi pa uso yung betadine, agua oxinada, alcohol. Asin po ang ginagamit nila para mapatigil yung dugo, para ma-disinfect po yung mga sugat. Di ba, imagine, pwede pala natin gamitin yung asin. Try niyo pag may nagkasugat na anak niyo, lagyan yung asin, iiyak yun. Kasi mahapdi po yung asin. Pero yun po yung dulot ng asin. Nagagamit po ang asin for medicinal purposes during the time of Jesus Christ. Nagiging common practice po nila na gamitin ang asin para ma-disinfect po lahat ng sugat, para mapatigil yung dugo, at para makapagpagaling po doon sa sugatan na balat ng tao. So kung paano nagiging kagamit-gamit ang asin para sa pagpapagaling, dapat maging ganun din po tayong mga disipulo ni Kristo. Ang buhay po natin dapat nagiging kasangkapan ng Panginoon Diyos na makapagbigay ng kagalingan sa mga taong sugatan. Sugatan ng puso, sugatan ng buhay, damage ang buhay. So kung magiging bukas lamang po ang mga mata natin, actually, tingnan nyo yung labas. Marami pong taong nasasaktan. Hindi lang dahil sa kagagawan nila. Maybe some of those people, talagang sinasaktan sila. Marami pong tao ang nababalot ng kalungkutan kung titingin po tayo sa labas. Maraming tao, ang pakiramdam nila, lahat ng tao sasaktan sila. At yung iba po sa kanila, kaya ganun yung pakiramdam nila, kaya pakiramdam nila, sasaktan sila ng lahat ng tao. Kaya nga yung iba takot na magmahal ulit eh. Kasi ang thinking nila, sasaktan lang naman sila ulit. Para-parehas lang naman mga lalaki. Ay, mali. Okay, so, pakiramdam nila ganon. Kasi nga po, ang reason, dala rin po yun ng sugat from their past. Marami po sa mga broken-hearted, is may trauma. Nakakaranas ng pambubugbog, nakakaranas ng pangmomolestya, yung iba naman po verbal abuse. Sinasabihan sila ng wala silang kwenta, pinagmumura sila simula pagkabata pa lang, kaya paglaki nila, dala-dala nila yung pains. Kung matututo lang tayong makiramdam,
bilang mga disipulo ni Kristo, kung matututo po tayong makiramdam sa mga tao sa paligid natin, makikita natin talaga kung gaano sila ka-hopeless. Makikita po natin ng mundo kung gaano sila ka-helpless. Maraming tao sa paligid natin nakakaranas ng anxiety, nakakaranas ng depression. Minsan akala nga natin nag-iinarte lang sila eh. Pero ang totoo talaga, durog na sila from the inside. Kaya yung iba halos mag-commit ng suicide kasi ang tingin ng tao sa kanila, yung anxiety at depression nila, pag-iinarte lang. Pero kung magiging bukas lamang po ang mga mata natin, bilang mga Kristiyano, bilang mga disipulo ng Diyos, makikita natin na napakarami po talagang sugatan sa mundong ginagalawan natin. At bilang mga disciple ni Jesus, tayo po ay may gampanin. Ang gampanin po natin ay magdala ng kagalingan sa kanila. Paano? Pakitaan mo ng pagmamahal. Paano? Iparamdam mo yung compassion. Iparamdam mo yung care. Iparamdam mo na may pakika. Kapag kami nakikita kang malungkot, lapitan mo. Kausapin mo. Tanungin mo. Kamustahin mo. Bakit? Opportunity mo yan para ma-share si Jesus Christ. Diba? Sabi ng Bible, ang Diyos po malapit sa mga sawi, sa mga basag ang puso. So kung may nakikita kang sugatan, kung may nakikita kang luhaan, kung may nakikita kang broken-hearted, opportunity mo yun. Mahalin mo sila. Iparamdam mo sa kanila yung pag-ibig na hinahanap nila sa mundo. Iparamdam mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Tayo pong mga disipulo ng Diyos, dapat hindi tayo nagwawalang bahala. Dapat tayo po nagiging safe space po tayo ng kapwa natin. Kahit hindi po natin sila kasamahan dito sa church, paano natin sila maaabot kung ayaw mo silang abutin? Hayaan mong maramdaman nila sa'yo yung pagmamahal ni Kristo. Upang magkaroon ng lunas yung sugatan nilang puso. Minsan pagmamahal lang naman kailangan ng tao eh. Kaya po, sa totoo lang, kaya maraming mga tao ang tigas-tigas. Kasi hindi nila maramdaman yung totoong pagmamahal. Pero kung mararamdaman po nila yung pag-ibig na ipaparamdam natin na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, malay mo, dahil lang dun sa pake mo, makyurious sila, sino ba ang Diyos mo? Huwag tayong makadagdag sa sakit ng nadala-dala ng mga tao. Paramdam mo yung pag-ibig. Huwag tayong maging dahilan ng hinagpis nila. Maging asin tayo na kayang magpatigil ng dugo. Maging asin tayo na mag-aalis ng infection upang tuluyang makaranas ng kagalingan ng isang tao. Hayaan natin na yung presence natin sa kapwa natin ay makapagdala ng peace, makapagdala ng comfort, hindi ng another damage. Even yung pananalita po natin, dapat nakakapagdala to ng healing sa mga taong nakakausap natin, hindi dagdag sugat na naman. Bilang Kristiyano, bilang disipulo ng Diyos, hayaan mong yung mga salita mo makapagpagaling, hindi makapagsugat. Amen po ba? Ang pangatlong use po ng asin, no? Salt is useful for seasoning. Ayan, yan po ang gustong-gusto ng mga mama. Mga mahilig magluto dito. Alam naman po natin na ang asin ay ginagamit to bring life, to bring flavor sa mga pagkain. Kailangan ng asin, pampalasa. Kahit may magic sarap na, iba pa rin kapag may asin. Sino po naniniwala doon? Ako ganun ako pag nagluluto. Kahit nilagyan ko magic sarap, toyo, suka, parang kulang yung lasa. Asin. Pag may asin na, iba na yung lasa. Kailangan po ng asin. Sa mga nagluluto po, alam na alam nila yan kapag ang isang ulam ay walang asin o kulang ang asin. Kasi po, ang asin po, no, it makes difference. It brings flavor to the food. At paano tayo naging ganyan? Paano ka makakapag-flavor dito sa mundong ito? Tayo pong mga disciple ni Jesus, dapat para po tayong asin na namumuhay ng merong distinct life.
So pag sinabi pong distinct life, alam niyo yung mararamdaman ng tao na kapag nandyan ka, may kakaiba talaga. Na kunyari, merong nagkakagulo dito. Nag-aaway-away, tapos pagdating mo, hindi ka pa nagsasalita, tahimik na sila. That's how we live a distinct life. Nalalaman, nakikita agad yung differences dahil nandyan yung presence mo. Dahil alam nilang may Diyos ka, alam nilang may Kristo ka, nire-respeto ka ng mga tao sa paligid mo. Tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo tinawag ng Panginoon para makiayon sa takbo ng mundo. Kailangan tuwing nasasama po tayo sa group of people, kitang-kita ang kaibahan mo. Kitang-kita yung pagkakaiba na nandyan ang presensya mo sa wala ka. So tayo po ba, kapag may mga kasama tayo, halimbawa, nasa school ang mga estudyante, kapag kasama mo ba yung mga classmate mo, ramdam nila yung difference ng presence mo? O hindi ka nila feel? Kasi parehas lang kayo. Okay? So tayo po, we're called not to blend in, but to make differences. Paano ba yun, Ate C? Ano yung difference? Ano yung distinct? Bilang mga disciple ni Jesus Christ, no? Pag sinabi pong different ka, ibig sabihin lang nun, hindi ka nakikiayon sa standard ng mundo. Yung values mo, yung mga choices mo, yung mga decision-making mo, at yung attitude mo, nire-reflect si Jesus Christ. So hayaan mong ang makita nila sa'yo ay si Jesus Christ. Hayaan mong yung mga tao, yung kapwa mo, ang makita nila sa'yo, sa lifestyle mo, ay si Jesus Christ. Hayaan mo makita nila sa iyo si Jesus sa attitude mo, sa pananalita mo, at sa pamamaraan kung paano ka mag-respond sa mga tao. Paano ba tayo mag-respond kapag nakakainis na? Sa mga katrabaho natin, sinasabayan mo ba yung init ng ulo nila? Pag sa school, yung mga kaklase mo, mga maluloko, nang babardagul. Pero, paano ka ba mag-respond? Are you responding na nakikitaan ka na may Diyos ka, na may Jesus ka? O nagre-respond ka na normal lang, normal na tao? Eto lang ako tao lang ako hindi perfect. Minsan ganun, ginagamit natin yung reason na yun Yung pagiging tao natin, sasabihin natin, pag nagkamali tayo, sorry, tao lang, di perfect. Pero hindi. We need to make our every effort para makita nila si Jesus Christ in everything that we do. That's how you bring flavor into human's life. Ganyan ka makikitaan ng difference. Yung makikita nilang kakaiba ka. Yung kapag nakita nila ang klase ng pamumuhay mo, maku-curious sila kung sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran mo. So tayo po, mga asin ng sanlibutan, dapat ay namumuhay tayo in a way na yung presence mo merong kaibahan. Katulad ng isang asin. Di ba ang isang asin, ramdam ang kaibahan sa pagkain kapag nilalagyan mo ng asin. So dapat tayo, ganun din po tayo. Ramdam ang kaibahan kapag naiahalo tayo sa mga taong nasa mundo pa. So are we living a distinct life? Nagiging asin po ba tayo ng sanlibutan? Naramdam ng mga tao sa paligid mo na ikaw, iba ka sa kanila kasi may Kristo ka? O ikaw, namumuhay ka pa rin na parang wala kang kaibahan sa sanlibutan? Ano ba sabi ni Paul? Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So check yourself, brothers and sisters. Check po natin yung lifestyle natin. I-observe po natin kung paano tayo makipag-interact sa mga tao. Nagiging kagamit-gamit ba tayo? Nagpapakaasin ba tayo? Kasi kung hindi po, you miss out the real essence of your existence. Ano po bang real essence na existence natin? Yung makapag-impluwensya ka ng tao papunta kay Jesus Christ, papalapit kay Jesus Christ. And you will do it by living your life according to the standard of the Word of God. Ano sabi sa verse 13? Pwede nga makita ulit po yun.
Sabi, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. So ang asin po, dapat nagiging kagamit-gamit. Bilang asin, dapat namumuhay po tayo ng merong kabuluhan dito sa mundo. Bilang asin po, dapat ang buhay natin merong saysay. Napapakinabangan po dapat tayo. Kasi kung hindi po natin nalalakaran yung pinapagawa sa atin ng Diyos, kung hindi po tayo nagpapakaasin dito sa sanlibutan, kung hindi nakikita na merong distinction sa buhay mo, sa presence mo kapag nasa labas ka ng church, kung hindi ka nakakapag-preserve, kung hindi ka nakakapag-heal, kung hindi ka nagiging iba sa sanlibutan, ano pang silbi mo? Anong silbi ng existence mo? Mawawalan ng saysay ang existence mo dito sa mundo kung hindi mo lalakaran ang purpose mo. Mawawalan ng saysay ang existence mo kung hindi mo gagampanan ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Again, we should be influencing people for Jesus Christ. So kung hindi ka magpapakaasin, paano mo sila mailalapit kay Jesus? Don't lose your saltiness. You have to serve your purpose here on earth. Kung estudyante ka, gawin mo yung purpose mo sa school. Kung empleyado ka, magpakaasin ka sa workplace mo. Kung nanay ka, tatay ka, anak ka, serve your purpose in your family. You are the salt of the earth. You have to prevent the moral decay. Kailangan maimpluwensyahan mo ang mga tao ng godly standard. Kailangan mag-bring ka, magdala ka ng kagalingan sa mundo. You have to live out a distinct life until they ask and be curious about your Jesus Christ. And next thing, haba no? What's the use of the light? Nasa salt pa lang pala tayo. May light pa. Okay? So what's the use of the light? So sabi po sa verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Ano pong sinasabi ni Jesus dyan? Ang mga ilaw po, it is meant to be visible to the world. Ang mga ilaw po, hindi po yan dinisenyo para itago. Kung walang ilaw, mababalot ng dilim ang mundo. Kahit dito sa church pag pinatay lahat ng ilaw dito, nag-brown out, mababalot ng dilim ang church. So, ang gamit po ng light sa mundong ito is to bring light in darkness. So yun po ang use ng light. Light is needed in darkness. Kung bubuksan po natin ang mata natin sa reality ng humanity, makikita po natin that our world is getting darker. Pasama na ng pasama ang humanity. Sa mga news nga po, nakakalungkot po yung mga nababalitaan, pabata na ng pabata ang nasasangkot sa krimen. That's how our world gets darker. Diba? So, kanina umaga actually, may nabasa po ako Shinare ko nga po yun sa GC namin nila Mitch Meron po, dito yun dito sa Quezon City, Mulave. Sa Mulave lang po. Nakakalungkot yung nabasa ko kasi po, imagine, 13 years old na lalaki. Ang kaso, murder at rape. This is very alarming. Ganyan na po kalala at ang kasamaan sa mundo. Ganyan na po kadilim ang mundo. Pabata na ng pabata ang nasasangkot sa krimen. Talagang corrupted na ng kadiliman ang mundo natin. That's why we need to double time. Because we are the light of the world that needs to reflect the light of Jesus Christ into this dimming world. So ang ilaw po ni Jesus Christ na nasa sa atin, hindi po yan dapat tinatago sa mundo.
Kasi po kailangan ng mundo ang liwanag ni Jesus. The light of Christ is meant to shine out brightly from those people who belong to Jesus Christ. Ang liwanag ni Kristo dapat nagliliwanag sa pamamagitan ng mga disipulo niya. At yung liwanag po na ito, dapat po siyang makita ng mga taong nasa kadiliman. At tayo pong mga disciple ni Jesus Christ, wala pong iba. Tayo po ang magdi-display ng liwanag ni Kristo dito sa mundo. Sino pa bang magdi-display ng liwanag ni Kristo dito sa mundo? Tayo lang. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, magliwanag tayo para kay Kristo. Dapat na i-reflect mo ang liwanag ni Jesus Christ. Dahil nga, nakay Kristo ka na. At ang mga nakay Kristo na, hindi na lumalakad sa kadiliman. Kaya dapat po, kahit saan tayo magpunta, magliwanag ka. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. So, paano tayo magliliwanag? Huwag kayong mag-alala, malapit na ako matapos. Paano tayo magliliwanag? Sabi po ng last verse natin sa verse 16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, sa paanong paraan daw po, makikita ng mga tao yung liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng good deeds. So shine the light of Jesus Christ through your good deeds, through your good works. So ano ba yung good works or good deeds na tinutukoy dito ng Bible? Actually, hindi po yun yung basta ka lang magbigay sa mahirap. Hindi po yun yung basta ka lang mag-serve dito sa church. Ang sinasabi pong good deeds dito is yung consistent display ng kindness mo, ng generosity mo, ng righteousness mo sa araw-araw ng buhay mo. Kasama po dito yung acts of service, yung pagmamahal natin, yung compassion natin, yung pag-fulfill natin sa purpose natin ng merong integrity. So sa madaling sabi, gawan mo ng mabuti ang kapwa mo ng bukal sa puso mo. Hindi ka lang basta gagawa ng mabuti. Gagawa ka ng mabuti na ang ramdam ng tao, yung genuineness ng pusong nagmamahal dahil kay Kristo. So paglingkuran po natin ang kapwa natin. Mahalin po natin ang kapwa natin at hayaan natin na yung ginagawa natin para sa mga tao, yung paglilingkod natin sa kapwa natin, ay mai-point po sila papunta kay Jesus Christ. Kaya po tayo gagawa ng good works, hindi para may mai-post sa Facebook. Kaya tayo maggagawa ng mabuti sa kapwa. Halimbawa, nagpapa-feeding program ka kasi marami kang pera. So you want to show your generosity. Pero gagawin mo yung generosity na yon out of your love and compassion for them kasi yun yung puso ni Jesus Christ. So hindi mo siya gagawin para may pang-post ka lang sa Facebook. Hindi tayo magpapaka-vlogger dito na kaya lang namimigay ng papremyo, namimigay ng mga relief goods kasi para kumita din sila ng pera sa YouTube. Hindi natin gagawin yun. We don't do that here. Gagawin po natin ang kabutihan kasi yun po ang puso ng ating Panginoong Hesus. So kung gusto mong i-point, kung gusto mong ituro si Jesus Christ sa mga tao sa paligid mo, huwag mong hayaan na yung mga ginagawa mo sa araw-araw ng buhay mo ay mag-contradict sa faith na kino-confess mo. Huwag mong sayangin yung araw-araw mo. Mamuhay ka ng may kabuluhan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Though hindi naman yung mabuting gawa natin yung magliligtas sa atin, pero resulta po ng totoong salvation ang good works natin. So kung talagang naligtas ka, kung totoong disipulo ka ni Kristo, makikita yon kung paano ka kumikilos habang nandito ka pa sa mundo. So tayo po, bilang mga disipulo, mamuhay ka ng may kabuluhan sa pamamagitan ng mabuting gawa, maging intentional ka sa lahat ng ginagawa mo. You need to be wise. You need to make the most of every opportunity because our days is evil. Church,
Kung parami na po ng parami ang kampon ni Satanas, parami na ng parami ang kampon ng kadiliman, dapat po dumarami lalo ang magdadala ng liwanag ni Jesus Christ. At sa atin po magsisimula yun. Imagine niyo po, kung lahat po ng nandito ngayon sa church, makakapag-influence ng isang kaluluwa papunta kay Jesus Christ, di ba na doble? Na doble yung magdadala ng liwanag dito sa dumidilim na mundo. So as a disciple of Jesus Christ, we need to illuminate the world with the light of Christ. Shine on, people of God. Always turn on your light. Huwag niyong pinapatay yung ilaw niyo. Paano pa? So, of course, kasama din po dyan, we need to speak life and truth. Para po masabi na hindi mo pinapatay ang ilaw mo, bukod sa mabubuti mong gawa, kailangan din po nagiging kasangkapan ka ng Panginoon Diyos para maihayag ang buhay at katotohanan. Again, ang mundo po natin ay balot na ng kadiliman. And the people need to see the true source of light, which is Jesus Christ. So tayo po, wala tayong sariling liwanag. Kaya yung liwanag na nakikita sa atin ng mga tao, kailangan nang makita nila doon si Jesus Christ. Paano? Nyari, nagtanong na. Halimbawa si Ate Jessa, likas na gumagawa talaga siya ng good works. Pinapakitaan niya na magandang attitude, na magandang lifestyle yung mga classmates niya. And then one day, na-curious yung mga classmates niya, Jessa, bakit ganyan yung ugali mo? Bakit kahit inaaway ka namin, ang bait pa rin ang response mo? That's a great opportunity for her to preach about Jesus Christ. So kapag kami nagtatanong na po sa atin patungkol kay Jesus, pag nagtatanong na po sa atin about sa sikreto, bakit tayo nagbabago araw-araw, opportunity po yun para ma-preach natin, para maibahagi po natin ang buhay at katotohanan na mula kay Kristo. So, Christians, do not be intimidated to share your faith to someone. Kailangan po ang pananampalataya natin, hindi natin tinatago. Kasi ang pananampalataya natin, kailangan maging vocal po tayo patungkol dyan. It is not meant to be hidden. It is meant to be seen and be discovered by everyone. Na hindi ka lang mabait kasi mabait ka. Kaya ka mabait kasi may Kristo ka. Hindi ka nagbabago dahil gusto mo lang magbago, kaya ka nagbabago kasi binabago ka ni Kristo. Dapat yun ang malaman ng mga tao sa paligid mo. You don't own the credits. Ibigay mo kay Jesus Christ. Ituro mo sila kay Jesus Christ. Kung nababaitan sila sa'yo, sabihin mo, hindi ako mabait. Si Kristo nagpapabait sa akin. No one should be a secret Christian. Kung meron man po tayong dapat kinakahiya, actually hindi po yun yung pagiging Kristiyano natin. Hindi dapat natin kinakahiya si Kristo. Ang mas dapat nating ikahiya yung buhay na hindi nakikitaan ng liwanag ni Kristo. So as we check ourselves, nakikitaan po ba tayo ng liwanag ni Kristo? Napapatanong kaya yung mga tao sa paligid natin, bakit kaya ganyan siya? Bakit kaya ang bait niya? Bakit ganyan yung kilos niya? Bakit ganyan siya magsalita? O baka naman kinukurse ka na dahil sa sama ng ugali mo. Amen? So dapat po, makitaan tayo ng liwanag na nagmumula kay Kristo. We have to serve our purpose as a children of God. You have to live out your faith boldly and publicly. Lahat ng mga resources mo, gamitin mo para ipahayag ang pananampalataya mo. Lahat ng platform na meron ka, gamitin mo para maihayag ang katotohanan patungkol kay Kristo. Dahil, actually, kung hindi ka magsasalita, anong magiging guide nila? Yung pagsasalita mo patungkol kay Jesus Christ, yun ang magbibigay sa kanila ng guidance. Yun ang magtuturo sa kanila sa totoong pag-asa. Yun ang magdadala sa kanila from darkness into the marvelous light of Jesus Christ. Alam niyo po tayong mga disciple ni Jesus, actually para tayong mga flashlight sa madilim na lugar.
Kapag madilim po ang daraanan at meron kang flashlight, nakikita mo ng maayos yung direksyon mo, tama? Nakikita mo ng maayos yung direksyon ng nilalakaran mo at kapag meron kang flashlight, kahit nasa gitna ka ng gubat, makikita mo kung ikakapahamak mo yung bawat hakbang mo o patungo ka sa tamang destinasyon. So, bilang mga flashlight, tayo po ang magsisilbing gabay sa mga taong naliligaw. Mga taong lumalakad sa kadiliman. Mga taong bulag. Tayo po yung magsisilbing liwanag sa kanila. Tayo po yung magsisilbing gabay sa kanila nang sa gayon, magkaroon sila ng guidance, magkaroon sila ng gagabay sa kanila na magdadala sa kanila sa tamang daan, sa tamang destinasyon patungo kay Kristo. Dapat sa ganong klaseng pamamaraan po natin pinapamuhay ang buhay natin. Tayo po'y nag-aakay ng kaluluwa na bulag, na namumuhay sa kadiliman, papunta po sa liwanag ni Kristo. Ganyan po dapat mamuhay ang isang disipulo. Our lives is more than just attending regularly in our church services. Huwag kang makontento na present ka palagi sa mga church activities. Ang buhay po natin, it is more than just praying regularly. Oo, maganda naman na nagpipray ka araw-araw. But it is more than that. Our lives is more than just doing our personal devotion consistently. Ang buhay po natin, it is also living out what is written in the Word of God. It is also living out what Christ commanded to us. It is also allowing our lives, our action, our conversation be a preaching of who Jesus is. Ngayon, dahil sa lahat ng ginagawa mo, nakikita nila ngayon kung sino si Jesus Christ sa buhay mo. Ganun po mag-influence ng mga tao. So Christian, bilang mga influencers, again, summary po natin lahat ng mga pinagsasabi ko ngayong gabi. How can we influence others for Jesus Christ? Simple lang po. To summarize everything, if you want to influence others for Christ, be intentional in making a difference. Kung ang hangarin natin ay mailapit ang mga tao patungo kay Kristo, kailangan po maging intentional tayo. Kapag sinabi po nating intentional, ibig sabihin sadyain mo, tumbukin mo, puntiryahin mo. We can't influence others for Christ if we are just doing it by chance. Hindi po by chance ang pag-evangelize. Hindi po by chance ang paglilid sa mga tao papunta kay Kristo. Hindi po by chance ang ilapit mo ang mga tao papunta sa Diyos. We must do it intentionally. Kailangan intentional ka. Kailangan porsigido ka. Kailangan gusto mo talagang makilala ng mundo si Kristo. Hindi mo yun gagawin dahil napipilitan ka. Gagawin mo yun kasi alam mong yun ang purpose mo sa mundo. Kailangan ipakilala mo siya sa pamamagitan ng buhay mo. Ipakilala mo si Kristo sa pamamagitan ng bawat galaw mo. Ipakilala mo si Kristo sa pamamagitan ng salita mo. Ihayag mo si Kristo sa bawat aspeto ng buhay mo. Hindi lamang po dito sa church. Oo, pwedeng naglilingkod ka dito, tumatayo ka dito sa pulpito. Kasama ko yung sarili ko. Lahat po tayo. Walang exempted dito sa message na to. Hindi enough na naglilingkod lang tayo dito sa loob. Kailangan ng buhay po natin nagiging kagamit-gamit para maihayag si Kristo sa bawat aspeto ng buhay natin. Sa bawat salita, bawat galaw, bawat respond. Hayaan mong makita nila si Kristo. Don't allow anyone, don't allow anything to make you useless.
Ang mga disciple ni Jesus Christ, dapat may dulot dito sa mundo. We're not meant to be useless. Our faith shouldn't be hidden. Ang buhay natin dapat hindi patapon. Dapat ang buhay natin merong saysay. Again, you are the salt and the light of this world. Do not lose your saltiness. Do not turn off your light. Kung gusto natin ng pagbabago, kung gusto natin makita na may nagbabago sa community ng Kapalaran, kung gusto natin makita na may nagbabago sa pamilya natin, sa school natin, sa trabaho natin, sa Pilipinas, maging intentional tayo na gumawa ng pagbabago. Paano? Simulan mo sa sarili mo. Simulan mo sa sarili mo ang pagbabago. Hanggang sa dumaloy yun papunta sa sanlibutan. Again, sabi ko nga po kanina, makikita po ng mga tao sa buhay natin na may Kristo tayo kung nakikita na may kaibahan tayo. That's why we need to be changed. In order for us to make a change, be the change. Kailangan tayo muna'y magbago. Hayaan mong ang buhay mo, yung pananalita mo, yung mga ginagawa mo, sa bawat aspeto ng buhay mo, ang makita ng tao sa iyo ay walang iba kundi si Kristo lang. At sa pamamagitan ng buhay mo, unti-unti din nilang makikilala kung sino si Kristo na nagbago sa buhay mo. And as the salt and light of this world, we must allow everyone see Jesus in us. And as they see Jesus in us, as they see Jesus in our life, they may glorify our Father in heaven. At yun naman po ang goal. Kung bakit tayo magpapakaasin, kung bakit tayo magpapakailaw sa sanlibutan, para maparangalan po ang Panginoon Diyos. At ang Panginoong Diyos na nasa langit ay napaparangalan every time na nakakapagdala po tayo ng kaluluwa papunta kay Kristo. Maaari bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Hallelujah. Let us all pray. At patuloy po tayong magpasiyasat sa Panginoon Diyos. Come on, let's all pray. And I ask God for forgiveness kung tayo ay hindi natin hinahayaan na ipamuhay natin yung mga buhay natin ng may real essence. Na hindi natin nagagampanan yung purpose natin na inaalaw natin na ma-intimidate na lang tayo kahit na marami na tayong pagkakataon to speak about Jesus, to introduce Jesus in our community, in our society. Come on, talk to Jesus. Talk to our God. Hallelujah. We praise you, God. And we magnify your holiness, your presence in our midst this night. Lord, we thank you for your reminder for us this night. Thank you, God, for your message. Thank you, God, for bringing a wake-up call to your disciples tonight. Through this word, Lord God, na sinabi mo, itinuro mo sa mga disciples mo. Lord, patawarin mo kami kung minsan man po ay nabuhay kami nang walang saysay dito sa mundo. Lord, patawarin mo kami kung minsan man po ay hindi namin ginagampanan yung aming tungkulin na maging ilaw, na maging asin ng sanlibutan. Lord, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon po that we are not being distinct. Kapag nakakasalamuhan namin yung mga unbelievers. Lord, patawarin mo kami kung minsan hindi nagiging maayos yung patotoo namin. Patawarin mo kami, Panginoon Diyos, kung may mga pagkakataon na hindi namin nare-reflect yung puso mo, yung character mo,
kapag kaharap namin yung mga taong wala pa sa'yo. Lord, patawarin mo kami kung hindi po kami nagiging intentional na mag-akay, mag-influence ng kaluluwa patungo sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami. At ngayong oras na to, Panginoon Diyos, sa amin pong mga natutunan, sa inyo pong naging mga paalala, hayaan mo nga na magsilbi itong mensaheng ito, maging kasangkapan nito, Panginoon Diyos, upang kami ay ma-challenge, upang kami ay lumakad ng may kabuluhan dito sa mundo. Lord, the days are evil. And we must be intentional. We must make the most of every opportunity that you have given us. Lord, tulungan mo kami, paalalahanan mo kami na huwag kaming magsayang ng panahon habang inaalaw mo pa na mabuhay kami dito sa mundo. Lord, let us serve our purpose here on earth to be the salt and light of this world and bring people to you, point people to you, influence them for you, Jesus Christ, that they may experience the fullness of life that we also receive from you, God. Gamitin mo kami, Lord, na maging kasangkapan mo para yung mga taong helpless, mga taong harass ng kaaway, mga taong hopeless, God, makita nila na merong pag-asa, merong pagbabago kung magtitiwala sila ng buhay nila sa iyo, Panginoon. We thank you, God, and we glorify you tonight, God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.